Malalaman nyo sa video na ito ang kanyang biography o lifestyle, ang mga bagay na hindi nyo pa alam tungkol sa kanya. Ano kaya ang kanyang mga personal na trahedyang nagbigay ng malalim na marka sa kanyang puso, ang kanyang mga naging karelasyon, at ang love story nila ng kanyang asawa, kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera, at kung gaano nga ba kalaki ang kanyang net worth ngayon. Masisilip nyo rin dito ang kanyang mga negosyo, ang house tour ng kanyang bahay sa Metro Manila at condo unit sa Makati City, ang bahay nila ng kanyang asawa sa Australia at ang kanyang collection ng mga sasakyan. Si Anne O'Halis Curtis Smith o mas kilala bilang Anne Curtis ay isang Filipina-Australian actress, model, television host, recording artist, endorser at concert performer. Siya ay isinilang noong February 17, 1985 sa Yarrawonga, Victoria, Australia. Siya ay nag-aral ng kindergarten at primary school sa Australia bago siya lumipat sa Pilipinas. Sa kanyang paglipat sa Pilipinas, aminado si Anne na nahirapan siya noong una sa pagsasalita ng Tagalog dahil lumaki siya sa Australia at mas sanay siya sa paggamit ng English. Pagdating niya sa bansa, nag-aral siya ng grade 7 sa Colegio de Santa Rosa, Makati. Pagkatapos nito, nag-enroll siya sa Angelicum College sa Quezon City para sa high school kung saan naging aktibo rin siya sa cheerleading. Natapos niya ang kanyang high school sa loob ng 6 na taon dahil naging abala siya sa kanyang showbiz career. Noong 2013, nabalita na nag-enroll si Anne sa isang education program sa pamamagitan ng Open University sa Australia kung saan kumuha siya ng kursong may kaugnayan sa early childhood education o pagiging preschool teacher. Ngunit hindi rin niya ito natapos dahil mas naging abala siya sa kanyang lumalaking karera sa showbiz. Aminado si Anne na minsan ay nakaramdam siya ng insecurity dahil hindi niya natapos ang kolehiyo. Gayunpaman, masaya pa rin siya sa kanyang mga naging tagumpay sa buhay at inamin na isa sa kanyang pinakamalaking pangarap ay ang makapagtapos ng kolehiyo. Ang kanyang mga magulang ay sina James Ernest Curtis Smith na isang Australian lawyer of German, Italian, Irish and English ancestry at Carmen O'Halis na isang Filipina of Chinese and Spanish ancestry na taga Bolinao, Pangasinan. Nagpakasal ang kanilang mga magulang noong 1982 matapos magkakilala sa Pangasinan pero naghiwalay sila noong teenager pa lamang si Anne sa edad na 16 na taong gulang. Hindi ibinunyag sa publiko ang tunay na dahilan ng paghihiwalay ng kanilang mga magulang, ngunit nanatili silang magkaibigan at maayos ang relasyon para sa kanilang mga anak. Pero ang kanilang ama ay pumanaw ngayong taon noong January 2 sa edad na 82 years old at hindi pa isinapubliko ang dahilan ng pagkamatay. Ngunit iginiit ni Anne Curtis na ang kanilang ama ay pumanaw unexpected yet peaceful. Siya ay may 2 kapatid na sina Jasmine Cassandra Curtis Smith na isa ring actress at Thomas James Curtis Smith na kanilang bunsong kapatid na isang artist at music producer na nakatira sa Australia. Ayon kay Anne sa isang interview na marami rin siyang half-siblings sa father side. Isa sa kanyang younger half-sister ay si Claire Curtis Smith na pumanaw noong taong 2007 sa edad na 4 na buwan dahil sa sakit sa puso o cardiovascular disease, isang trahedyang nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanilang pamilya. Sa kabila ng lahat ng trahedya tulad ng pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid o half-sister, ang paghiwalay ng kanilang mga magulang at ang pagpanaw ng kanyang ama ay patuloy na pinatunayan ni Anne Curtis ang kanyang katatagan. Sa halip na magpatinag, ginawa niyang inspirasyon ang mga pagsubok upang mas pahalagahan ang pamilya, buhay at ang bawat sandaling kasama ang mga mahal sa buhay. At ipinapakita lamang ng kanyang kwento na kahit ang mga sikat at matagumpay na tao ay dumaraan din sa matitinding pagsubok, ngunit sa pamamagitan ng lakas ng loob, pagmamahal sa pamilya at pananampalataya ay nagagawa niyang bumangon at magpatuloy sa buhay. Alam niyo ba mga Meg na noong bata pa si Anne ay mahilig na siyang umarte, sumayaw at kumanta. Kilala rin siya bilang makulit at bibo na bata. Ang pangarap niya noon ay maging isang lawyer tulad ng kanyang ama at noong mga 6 na taong gulang pa lamang siya ay pinangarap niyang maging isang gymnast na ang inspirasyon niya ay ang Romanian Olympic gymnast na si Nadia Comaneci. Ang paboritong Filipino food ni Anne ay tinola, paboritong prutas ay saging at paboritong kulay ay itim. Ang kanyang first children's book ay pinamagatang Anita the Duckling Diva.
Siya ay mayroong wax figure sa Madame Tussauds Hong Kong. Regular siyang dumadalo sa mga fashion show at kilala sa kanyang fashion-forward style. Siya ay isang Tiffany and Company friend of the house. Siya ay animal lover at sa buong buhay niya ay nagkaroon na siya ng maraming alagang hayop. Pero noong July 2024 ay ibinahagi niya na ang kanyang paboritong pusa na si Mogwai ay pumanaw na matapos maging bahagi ng kanilang pamilya sa loob ng 11 years. Sa kanyang free time ay nasisiyahan siya sa pag-shopping, pagbasa at kumain. Siya ay isang UNICEF ambassador at nagtatag ng sariling charity. Kilala siya bilang isang fitness buff o mahilig at disiplinado siya sa pag-iihersisyo. Isa siyang malaking fan ng K-drama na kadalasan ay pinapanood niya ang mga latest hits ng K-drama tuwing may libreng oras. At fan rin siya ng Hollywood actress na si Audrey Hepburn. Isa siyang multi-awarded international actress at tinaguriang multimedia star dahil nagpapakita siya ng husay at tagumpay sa iba't ibang larangan ng showbiz. Bukod sa kanyang karera, kilala rin si Anne sa kanyang pagtulong sa kapwa. Nagpatayo siya ng mga classroom sa General Rojas Elementary School sa Quezon City at tumutulong din siya sa mga batang may cancer. Nagtatag siya ng sariling charity na tinatawag na Dream Machine Foundation. Ito ay isang foundation na nilikha niya upang tulungan ang mga taong maabot ang kanilang mga pangarap, gaano man ito kaliit o kalaki, lalo na ang mga kabataan at pamilyang nangangailangan. Nagbibigay rin siya ng suporta sa mga kabataang tinutulungan ng UNICEF. Kahit hindi niya gustong ipaalam sa publiko ang kanyang mga charity works, nalalaman pa rin ito ng media. Kilalanin naman natin mga Meg ang mga lalaking naging bahagi ng kanyang buhay pag-ibig. Ang una ay si Chubby Del Rosario. Si Chubby ay ang first and only love team ni Anne. Sila ay unang nagmet sa Ikaw na Sana kung saan 12 years old pa si Anne habang si Chubby naman ay 13 years old pa sa panahon na yon. Sila ay parte sa TGIS sa third batch noong late 1990s at lumabas rin sila sa Honey My Love So Sweet, Ikaw Lamang, Ana Karenina, May Bukas Pa, ika-13 kapitulo at ang kanilang last project together ay ang Iibigin Ay Ikaw noong 2002 at ito rin ang last regular TV project ni Chubby bago siya umalis sa showbiz. Naging magkasintahan sila mula 2000 hanggang 2001 na itinuring ni Anne bilang kanyang puppy love si Chubby at nanatili pa rin silang mabuting magkaibigan hanggang ngayon kahit nawala na sa showbiz si Chubby. Si Chubby ngayon ay isa ng wellness coach at aktibo sa mga spiritual at healing practices. Ang pangalawa ay si Oyo Boy Soto. Si Anne at Oyo ay naging magkasintahan noong pareho pa silang teen stars ng GMA7. Sa panahong 16 na taong gulang pa lamang si Anne. Ang kanilang pagmamahalan ay tumagal lamang ng 2 taon mula 2001 hanggang 2003. Sinabi ni Anne na si Oyo ay ang kanyang first serious relationship at inamin naman ni Oyo sa panayam na si Anne ay ang kanyang first love. Noong 2007 ay na-reunite sila sa sineserye na May Minamahal kung saan sila ang main characters. Si Oyo ngayon ay may asawa na, ang actress na si Christine Hermosa at may mga anak na sila. Ang pangatlo ay si Richard Gutierrez. Si Anne at Richard ay parehong rising teen stars ng Kapuso Network noon. Nagkaroon siya ng relasyon kay Richard mula 2003 hanggang 2004. Si Anne ay ang unang kasintahan ni Richard sa showbiz at sinabi ng actor na seryoso siya sa kanyang nararamdamang pagmamahal kay Anne kung saan naghingi siya ng permiso sa ex-boyfriend ni Anne na si Oyo Boy na ligawan niya ang actress. Kahit na naghiwalay na sila ay nanatili pa rin silang magkaibigan at na-reunite sila sa movie na In Your Eyes noong 2010. Si Richard ngayon ay may kasintahan na ang actress na si Barbie Imperial. Ang pang-apat ay si Paulo Araneta. Si Paulo ay isang non-showbiz businessman na naging boyfriend ni Anne mula 2004 hanggang 2006. Pero nag-break din ang dalawa dahil sa sobrang abala ni Anne noon sa kanyang karera. Ang panlima ay si Sam Milby. Si Sam at Anne ay unang nagkakilala sa set ng teleserye na Maging Sino Ka Man noong 2006. Naging magkasintahan sila ng 4 na taon mula 2007 hanggang 2011. Sa isang panayam ni Sam, inilarawan niya ang kanilang relasyon bilang great love o pinaka-deep love.
Ayon kay Jasmine na kapatid ni Ann, na sa lahat ng naging dating nobyo ni Ann, si Sam ang dahilan kung bakit maraming beses na umiyak si Ann. Ayon kay Ann at Sam, hindi third party ang dahilan ng kanilang hiwalayan, kundi hindi lang talaga sila para sa isa't isa. Kahit na hiwalay na sila ay nanatili pa rin silang magkaibigan at nagkasama sila muli sa The Gifted at sa Decibel. Si Sam ngayon ay hindi pa interesado sa pakikipag-date o pakikipagrelasyon sa kahit sino. Masaya siya sa simpleng tito lifestyle at nakatuon muna siya sa kanyang kalusugan. At ang lalaking tuluyang nagpapatibok ng kanyang puso ay si Erwan Yusuf na isang half-French at half-Filipino YouTuber at entrepreneur. Nagkakilala ang dalawa sa Maynila matapos silang ipakilala ng kanilang mutual friends. Noong panahong iyon, kakabalik lamang ni Erwan sa Pilipinas mula sa ibang bansa at aminado siyang matagal na niyang hinahangaan si Ann. Sa simula, naging magkaibigan muna ang dalawa dahil sa kanilang mga lakad at pag-uusap, unti-unting naging mas malalim ang kanilang samahan. Hindi nagtagal na uwi ang kanilang pagkakaibigan sa isang romantikong relasyon kung saan naging magkasintahan sila noong 2010. Noong December 2016 ay nag-propose si Erwan kay Ann sa United States at ikinasal sila noong November 12, 2017 sa isang garden wedding sa Queenstown, New Zealand. Biniyayaan ang kanilang pagmamahalan ng isang napakagandang anak na si Dalia Amelie Yusuf na isinilang noong March 2020 sa Australia. Nadiskubre si Ann habang nagbabakasyon sa Pilipinas noong siya ay 12 years old pa lamang. Nilapitan siya ng isang talent scout matapos silang kumain sa isang fast food chain at inalok na mag-commercials. Sa una ay nag-alinlangan ng kanyang ama dahil baka ito ay scam, ngunit sinuportahan siya ng kanyang ina kaya natuloy ang kanyang unang TV commercial noong 1997. Dahil dito, nagsimula siyang pumasok sa mundo ng pag-aartista at unang lumabas sa telebisyon sa pamamagitan ng GMA Network. Ang kanyang unang pelikula ay ang Magic Kingdom, ang alamat ng Damortis at ang kanyang first television appearance ay ang drama series na Ikaw na Sana. Naging bahagi siya sa teen-oriented show na TGIS at gumanap siya ng minor at supporting roles sa Honey My Love So Sweet, ika-13 kapitulo, Juan and Ted Wanted, May Bukas Pa, Bay Bote Nga, Ana Karenina at Idol Ko Si Cap. Noong 2004 ay lumipat siya sa ABS-CBN na ang kanyang unang proyekto ay ang television drama series na Hiram at naging host at performer sa ASAP. Noong 2005 ay dumating ang kanyang big break sa teleseryeng Kampanerang Cuba at naging host sa reality show na Cupids, sa segment ng talk show na The Buzz na tinatawag na Wanna Buzz at sa second kids season ng Star Circle Quest. Noong 2008 ay nakatanggap si Ann ng kanyang first acting award dahil nanalo siya bilang Best Actress for her performance sa pelikulang Baller at sa taon ding ito ay pinangunahan ni Ann ang fantasy television series na Diyosa kung saan ginampanan niya ang 4 na magkakaibang karakter na nagpakita ng kanyang lawak ng talento sa pag-arte. At dahil sa matagumpay niyang pagganap at sa malaking kasikatan ng serye, binansagan siya bilang Diyosa ng Philippine showbiz. Noong 2009, naging isa siya sa pangunahing host ng It's Showtime kung saan lalo siyang nakilala bilang isa sa pinakasikat na TV host sa Pilipinas at nakatanggap ng parangal bilang Best Female TV Host noong 2012, 2015 at 2019. Nagbida rin siya sa maraming matagumpay na pelikula tulad ng No Other Woman na naging isa sa pinakamalaking box office hits at nagbigay sa kanya ng mga Best Actress Awards. Sa pelikulang In Your Eyes ay nakatanggap siya ng Best Supporting Actress. Ang first film nila ni Vice na The More the Merrier ay isa sa highest grossing Filipino films. At ang kanyang pelikula na The Loved One ay naging highest grossing Filipino film sa taong 2026 at may iba pa siyang mga TV shows at mga pelikula. Bukod dito, sinubukan din ni Ann ang mundo ng musika kung saan nag-launch siya ng kanyang debut studio album na Anebisyosa under Viva Records noong September 25, 2011. Nagkaroon siya ng first solo concert tour na pinamagatang Anebisyosa No Other Concert World Tour noong 2012 na naging patunay ng kanyang malakas na hatak sa fans at nanalo ng parangal bilang Female Concert Performer of the Year at the 44th Box Office Entertainment Awards.
Noong 2014 ay nag-release siya ng kanyang second studio album na The Forbidden at nagkaroon ng second solo concert tour na The Forbidden Concert Ane Kapal. At noong 2016 ay nag-launch siya ng kanyang third studio album na Forever Young. Bukod sa pag-arte at pag-host, isa rin siyang matagumpay na negosyante. Siya ang co-founder at creative director ng BLK Cosmetics na inilunsad noong September 2017. Naglunsad siya ng isang activewear brand na Recess noong 2020, kasama ang kanyang kaibigan na si Isabel Daza. At nag-launch rin siya ng babywear brand na tinatawag na Tili Dahli noong 2021, kasama ang kanyang sister-in-law na si Solen Yusuf. Ang yaman ni Ann Curtis ay bunga ng kanyang matagal at matagumpay na karera sa showbiz, negosyo at endorsements, at matagal na siyang kabilang sa mga pinakamayamang artista sa Pilipinas. Ayon sa ilang pagtataya, ang net worth ni Ann Curtis sa taong 2026 ay humigit kumulang $12 million hanggang $15 million o nasa mahigit 600 million pesos hanggang halos 800 million pesos. Silipin naman natin ang kanyang bahay at ang kanyang condo unit. Ang kanyang bahay sa Metro Manila ay may traditional design style kung saan ang harapan ng bahay ay may American country feel at may white picket fence. Ang living area ay may upholstered sofa, Louis XV inspired chairs at center table with cabriolet legs. Ang dining area ay may crystal chandelier, dining chairs with solihia details, at hand-painted sideboard na ginamit bilang buffet table. Ang white doors na may glass panels ay patungo sa small and simple kitchen na naglalaman lamang ng mga pangunahing kagamitan na kinakailangan. Ang pinakaagaw pansin na bahagi sa master bedroom o pribadong silid ni Ann ay ang custom-made na 4-poster bed na napapalibutan ng mga malambot at dreamy organza curtains. Ang master bathroom ay may old-fashioned clawfoot bathtub. Ang whitewash shelves with built-in lighting ay nakalagay ang paborito ni Ann na Audrey Hepburn books and films. At ang garden ay may stone-lined pathway, a vine-covered arch at comfortable bench. Ang modern eclectic condo unit naman ni Ann sa Makati City, ang foyer ay may rustic na dating ang espasyo, may distressed console table, mirror, area rug, at may upholstered chairs sa isang sulok upang maupuan ng mga bisita. Samantala, ang mga larawan na nasa iba't ibang frame sa dingding malapit sa foyer ang nagbibigay buhay sa lugar. Ipinapakita ng mga larawang ito ang mga alaala mula sa paglaki ni Ann, pati na rin ang mga mahahalagang sandali kasama ang kanyang pamilya. Ang living area ay nangingibabaw ang mga earth tones habang ang malalaking bintana ay nagpapapasok ng maraming natural na liwanag sa loob ng tahanan at nilagyan ng Persian rug, wooden coffee table na may steel wheels, wooden floor lamp, red tufted rocking chair at vintage stand fan na may dilaw na blades. Dito madalas magpalipas ng oras si Ann kasama ang kanyang mga kaibigan, minsan ay kumakanta, nanonood ng pelikula at nagkukwentuhan. Ang low cabinet ay ginagamit niya para sa paglalagay ng mga records at DVDs, habang ang wall-mounted shelves naman ay nagsisilbing lalagyan ng mga larawan, dekorasyon at iba't ibang souvenir. Mula sa anggulong ito, mas mapapansin ang maluwag at bukas na disenyo ng unit. Katabi lamang ng living area ang isang magandang istante na puno ng mga libro at ilang hakbang lang mula rito ay matatagpuan naman ang kaakit-akit na dining area. Ang reading area ay dinisenyo upang maging komportable at tahimik na lugar para sa pagbabasa. Ito ay may comfortable chairs at sa pagitan ng mga upuan ay may nesting tables na maaring paglagyan ng decor at refreshments. Kapansin-pansin din ang LED illuminated na floor-to-ceiling bookcase na naglalaman ng kanyang koleksyon ng mga libro mula sa iba't ibang genre. Mayroon pa itong manipis na steel ladder upang madali niyang maabot ang mga librong nasa pinakataas na bahagi ng istante at may isang seksyon din ng bookcase na nakalaan para sa kanyang inspirasyon sa buhay, ang Hollywood icon na si Audrey Hepburn. Malapit sa reading area ay matatagpuan ang compact common powder room na may kakaibang pool chain Victorian high tank water closet
Upang mas maging buhay ang maliit na espasyo ay nilagyan ito ng makukulay na machuca tiles. Sa dining area ay may 10-seater wooden dining table, may brick accent wall. Ang mga upuan ay hindi magkakapareho dahil binili ang mga ito mula sa iba't ibang tindahan, kabilang na ang isang upuan na may window shutter bilang sandalan. Upang magbigay liwanag sa gabi ay naglagay ng copper lamps at kumukumpleto sa espasyo ang vintage chair, custom-made upholstered high-back host chairs at modern plastic chair. Pagdating naman sa kitchen ay puting kulay ang nangingibabaw dito at kumpleto sa mga appliances. Ang kitchen island sa gitna ay nagsisilbing extra work area at maaari ring gawing breakfast or dining nook kapag nilagyan ng wooden bar stools. Sa kitchen rin nakatago ang koleksyon ni Anne na espresso cups sa loob ng isa sa mga wall-mounted cabinets. Ang guest room ay may queen-size bed at daybed para sa dagdag na bisita. May dalawang vintage glass lamps na nagbibigay ng eleganteng liwanag sa silid. Dito natutulog ang kanyang kapatid na si Jasmine dati at may malaking closet dito. Ang master bedroom ni Anne ay may brick wall, 4-poster bed na nagdadala ng kombinasyon ng vintage at royal na estilo, may chandelier at black floor lamp. Mula sa malaking bintana ng kanyang silid, matatanaw ang magandang skyline ng lungsod. Sa dingding naman ay makikita ang isang framed sketch na ginawa ng national artist for visual arts na si Benedicto Reyes Cabrera o mas kilala bilang Ben Cab na gumuhit ng larawan ni Anne. Mayroon ding study desk sa tabi ng kama kung saan nakalagay ang kanyang computer, photos at select decor pieces. At ang mga maliliit na drawer nito ay nagsisilbing lalagyan ng mga accessories at mahahalagang gamit. Ang kanyang dream walk-in closet ay nakahanay ang kanyang koleksyon ng sapatos, bag, damit at iba't ibang accessories. Mayroon ding anteroom na nagdurugtong sa kanyang bedroom at en-suite bathroom at karagdagang mga cabinet para sa kanyang mga designer bags. Ang walk-in closet ay may makeup room, lighted vanity mirror, built-in drawers at comfortable chairs. Samantala, ang ensuite bathroom ay may mga piling dekorasyon na sumusunod sa tema ng buong unit. Mayroon his and her sink sa ibabaw ng eleganteng countertop. May glass lamps at may mirrors na may distressed wooden frames. At mayroon din siyang bahay sa Australia pero hindi niya ipinapakita ang eksaktong lokasyon para sa privacy kung saan siya tumitira kapag bumibisita o nagbabakasyon kasama ang kanyang pamilya. Ayon sa mga larawan na ibinahagi niya sa social media, ito ay may modern at minimalist na interior design, maluwag na living room at family space, malaking glass windows na nagbibigay ng natural na liwanag at may cozy at eleganteng estilo na bagay sa kanyang personalidad bilang fashion icon. Nakapundar din siya ng mga mamahaling sasakyan tulad ng Toyota Vios na may tinatayang halaga mula 700,000 pesos hanggang 1 million pesos. Audi A3 na may tinatayang halaga mula 2.5 million pesos hanggang 3 million pesos. Audi Q3 na may tinatayang halaga mula 3 million pesos hanggang 4 million pesos. Audi A6 na may tinatayang halaga mula 4 million pesos hanggang 5.5 million pesos. Audi Q5 na may tinatayang halaga mula 4 million pesos hanggang 5 million pesos. Audi A7 na may tinatayang halaga mula 6 million pesos hanggang 7 million pesos. Porsche Cayenne na may tinatayang halaga mula 8 million hanggang 18 million pesos. Range Rover Sport na may tinatayang halaga mula 9 million pesos hanggang 12 million pesos. Mercedes-Benz G-Class na may tinatayang halaga mula 12 million pesos hanggang 18 million pesos. Porsche Panamera na may tinatayang halaga mula 15 million pesos hanggang 20 million pesos. GMC Savannah na may tinatayang halaga ng mahigit 4 million pesos at may iba pa siyang mga sasakyan. Mahilig si Anne sa luxury cars lalo na sa Audi dahil naging brand ambassador siya ng kumpanya sa Pilipinas kaya ilang Audi models ang naging bahagi ng kanyang koleksyon. Hanggang dito na lang muna mga Meg. Thank you and God bless.